I think kung ano man ang nangyari nung Sunday, kung hindi man siya sumurrender at inassault namin talaga yung Bible school at may nasaktan talaga, or even if kung nagkawarak-warak yung Bible school, it will already be understood by the public kasi nailagay na natin nailatag ko na ang premise doon sa Senate hearing. Actually, it should have been Saturday Saturday afternoon, alauna. Ganun din kasi ginawa ko ng Sunday afternoon. Kasi nung Saturday, I realized that the bar is, the first day of the bar is on the next day, Sunday. So, parang naawa naman ako sa mga estudyante ng eskwelahan ni Kibuloy. At hindi naman sila kasali doon. Kawawa talaga, ano yun eh. Karamihan doon minor, karamihan biktima. Oo, karamihan doon nilason yung isipan. Oo, magaling manlason yung mga yan eh. Diba? Yung mga magulang yan, pabaya din. Oo, mga pabaya. Nayaan lang yung anak nilang mamanyak. Sila sa kalokohan ng amo nila. So, unilaterally ay tumakas ba si Roque? Putang ina mo ka, Roque. Ba't ko tumakas? Animal. Sige, dahil tumakas si Roque, may papakita ko sa inyo. At least man lang ito may pakita ko. Wait lang ha. Papakita ko lang to. Alam mo, Roque, tumakas ka. Okay? Kung saan ka mang lupalop ng planeta. Dahil tumakas ka, ang mangyayari sa'yo ganito. Oo. Ganito yung mangyayari sa'yo, Roque. Oo, ganyan. Oo, diba? Roque, abangan mo to. Ganyan mangyayari sa'yo, ha? Takas pa more. Takas pa. Magtago ka pa. Sige, takas pa, Roque. Kita niyo yan? Ay, kawawa talaga yan. Diba? In-advance ko na. Inano natin, nahinuli ka ng pulis. Pero hindi po yan, edited lang po yan, baka maniwala kayo, totoo yan. Edited lang po yan, hindi po totoong nahuli si Roque, ha? Hindi po yan, ako yung gumawa niyan. Hindi, kaya ko lang naman pinapakita kasi ganito yung mangyayari kay Roque sa mga susunod na araw, buwan, diba? Ganyan. Take note ha, hindi po totoo yan. Ako po yung nag-edit niyan, hindi po yan AI. Actually, yung dapat nandyan, si Kibuloy. Pinalit ko lang po si Roque, si Kibuloy po talaga yung hawak dyan. Hindi po si Roque. Anyway, proceed na tayo dito sa sa topic natin. Ito na. Yan. Baka maniwala kayo ha, hindi tayo ng fake news dito. Edited ko lang po yun. Ayan, tuloy natin. I extended the deadline by 24 hours and I communicated that with the Attorney Torion. Kaya yun ang napick up yata ng media. Masingit ko lang ulit si Roque. Baka pag nahuli ito si Roque, may gumawa ulit ng komersyal. Oo. Tsumupa sa sarap. O hindi, yung manok ba? Yung manok, yung buto-buto. Di ba parang sinutsupa mo yan? Kakain-kainin mo yung buto. Kasi masarap yun, malinamnam yun. O, di ba? Kayo naman kasi yung mga isip nyo kakaiba. Huwag naman kayong ganun, ha? K.O. Na nagbigay ako ng ultimatum na 24 hours. Hindi, actually, ultimatum nun is 6 hours lang. So I asked him I text him mga 6:20, mga 7 o'clock siguro, na-receive niya. So 7, by 1 o'clock, sabi ko, asultin mo na yung Bible school yan para matapos na tayo, magkaalaman na. Kung meron. Kung nandun. Kung wala, di. Kung wala doon, di, tapos ako. Pero pag nandun, di, tapos din siya. Para ito sa bakoy. Kumbaga, sugal na yung nangyari. Yeah? Sure, I wanna ask, nasalami slice niyo yung buong 30-hectare compound na yan, at least naabutan niyo yung pinaka-last stand ni Kibuloy. Ano ba yung operational procedure na umabot sa ganitong punto na pasurrender na siya eventually?
Wait lang, may ads. Kape naman yung iniinom ko, ba't Milo yung pinapakita mo dyan? Grabe itong ads na to Sobra na to May ads lang. Actually, 3 months, pagka-designate ko, 3 months, 2 months before the assault, tuloy-tuloy ang intelligence build-up. Maraming indicators. May mga indicators ng technical, may mga human intelligence, may mga surveillance. Kasi surveillance talaga namin ng area May set up surveillance posts na nakikita namin na loob. Talagang, hinahanap talaga namin and we found the indicators. Ano na mga indicators? Kaya yung naging legal question. Ay, huwag niyo kalimutan mag-like sa ating live ngayon Yung iba, nanonood lang Question na lang palagi na laging inuulit-ulit ng abogado is that dapat specific yung lugar na you have reasonable grounds to believe. Talaga reasonable grounds namin na talaga nandiyan sa KOJC. Hindi naman siguro reasonable na expect mo na with kind of layout, isang building lang ang pwede mong isa-search dahil nandun ang tao. So obviously, the place is complex na kung gusto niyang mag-broadcast, di pupunta siya sa SMNI. Kung gusto niya magturo ng Biblia niya, di doon siya sa Bible School. Kung gusto niya magturo ng mga elementary high school at maghanap ng mga panibagong target, di doon siya sa elementary high school sa may GMC. Diba? So, the guy moves around in that place. So, hindi reasonable na i-expect sa police na pag pumunta kami ron, nandun siya kaagad. Like, kahit sa bahay mo lang Bakit? Pag pinunta ka sa bahay mo, sigurado mo nandiyan ka sa sala. Hindi. Hindi sigurado sa sala ka. You could be in the kitchen, you could be in the bathroom, you could be somewhere else. Nandun ka sa labas. So, ganun din. Multiply mo lang yung area because yung buong 30-hectare compound, kanya yun It's his kingdom. Kingdom nga Kaya nga kingdom, meron ba namang king na nandun sa trono niya? Hindi, wala So, ganun nga. So, hinanap namin and then nang nasa loob na kami, nang unang salta namin, pinuntahan kagad ang lahat ng mga buildings. Kasi, ang Karina at sa lahat na nandito shoutout to sa lahat At may priority kami ng mga buildings noon. Yun, napakasobra ng resistance. Nakita nyo naman, pinakita ko sa video, di ba? How they treated us. Yung sinasabi ni Katiil na red carpet, yung palang red carpet na sinasabi ni Katiil na kung legal lang daw kami lahat, maglalatabi siya ng red carpet, which is total bull. Kasi legal naman talaga kami. Tapos yun ang red carpet nila. Sinusundan ako ng malaking bullhorn. Well, General, mukhang ano ba talaga nangyari dyan? Naging architect ka ba or interior designer? May mga memes ako nakita, naging miner daw kayo. May underground tunnel ba daw sila? I mean, mukhang alam mo na yung layout ng compound by now, General Torre. 3 years ako sa Mapua. Engineer pala talaga. Engineer pala kayo. Yung pala 3 years ako sa Mapua bago police. Civil engineer na to, tunnel engineer na to. Ano ba talaga? Alam niya. Tsaka kulang na lang. Easy ako. Pero syempre natapos ko ang basic kasi ng engineering. Pero kasi yung ganyang kalaking lugar, tapos ganyan kasikat, ganyan ka tunog yung pangalan mo, no? 30 hectares, tapos imposibleng wala kang imposibleng wala kang underground or mga bunker or kaharian sa ilalim ng lupa. Imposible yun. Diba? Oo, kaya yung mga, minsan sabi ng mga miyembro niya, hindi totoo yan, wala kaming dito, wala kaming tinatago. Kalukuhan yun. Diba? Kasi ako, dun pa lang kay Arlene Stone, dun pa lang, naniniwala na ako dun. Diba? Oo, totoo yung mga sinasabi ni Arlene Stone. Well, ang kalaban, magdi-deny talaga yan. Diba? Kasi kung ikaw mismo, wala naman kaming tinatago, sige, tingnan nyo dyan. O, diba ganun? Pero tingnan nyo sila. Harang ng harang. At syempre, sasabihin nilang, tagal nyo namang matapos. Diba? Paano naman kasi mapapabilis yung trabaho? Umaharang kayo dyan. Diba? Shoutout kay Philip Dennis Biceres, Pareho yan Kay Torn Mulen, shoutout. 2 years yan, pare-pareho yan. Tapos mag-specialize sila sa 3rd to 5th year. Pero, hindi naman actually, well, more than having the technical background, talaga sa police experience yun Ang nangyari talaga doon is police experience, the old school policing. So, nang nakita namin na grabe ang kanilang resistance, so, kulang tao ko. Kasi sabi nila, binoblow up nila na 3,000 ang tao ko, 2,000 ang tao ko. Ano ba number? 2,000? Ano ba talaga, General? More than that, 4,000 plus. Umabot kami ng 4,000 plus. Kasi, manguhula kasi sila. 4,000 plus, okay? Si Chief. Ang una naming salta nung Monday na yun is, nung Saturday na yun, yung August 24 is 3,500 ang dala ko Pero, isipin mo naman, the next day, Sunday, may ads na naman. Wait lang Sunday evening. Hindi, tama, Sunday evening. Di ba, Saturday ang una naming punta, tapos na Sunday kinaumagahan. Nung that night, hindi nga namin sila napigilan na sinarado nila yung highway.
we really cannot prevent them much as we'd like to do it. Kulang na kulang ang tao kasi napalaki ng lugar. Hindi naman namin pwedeng bitawan yung mga areas na nakadesignate kasi ang gagawin kasi nila, yung ginawa nila nung time na yun, dinidistract yung kapulisan. Nagwawala sa kabila. Para puntahan sila doon. So, ano yun? Dinidistract lang sila. Halimbawa, like Hangar, ilan lang ng tao ko doon? 50. Tapos doon sa Medina Construction, pagkalaki-laki Medina Construction, ang nilagay ko doon, dalawang platoon, 100 yon. Yung mismong dome, 5 hectares yun, isang kumpanya lang nilagay ko doon, 100. Tapos ang iba doon is, ang marami kasi, yung security sa labas, dahil kailangan namin i-secure ang gate, sinasarado na, pag sasarahan nila kami, tatrap na yung mga tao ko. Tapos, yung traffic, yung arresting ko, magkaiba yung tactical na may mga baril, konti lang yun, ang marami doon, yung may mga baton and shields, yung CDM, Civil Disturbance Management. At marami rin, separate yun, yung grupo naman ng mga arresting, yung mga sibilya, naka-uniform, walang baril, walang shields, ang dala-dala naman, posas at saka mga plastic ties. Because on that morning, we're ready to arrest 200 people. Buti na lang, hindi na, ibinuksan lang ang gate na maayos. Pero yun naman. Naku, sayang. Oo. Ang dami nun. 200. Dapat, may naaresto kasi dyan ng mga, mga miyembro ni Kibuloy. Dapat pati si Dada. Oo. Kasi alam mo, Nicolas Torre, yung ginawa kasi ni Dada, nagyabang sa live niya, puniuntaan ko nga si si Torre, sabi niya. Sinigaw-sigawan ko. Ba? Sabi ko, ang angas nito Sinigaw-sigawan daw po si Nicolas Torre. Di daw makapalag. 'Di ba? Kwento niya 'yon. Hindi natin alam kung talagang ginawa niya 'yon. Wala makapagyabang lang sa live, ganun talaga. Pero feeling ko kay Dada, mukhang may kaso to Pinapasok kami at ginulo kami ng ginulo for the next 10 days. Kaya talagang But General, weren't you supposed to get augmentation forces? General, weren't you supposed to get augmentation forces? I mean, the way you talk, this looks like a battlefield. It's like I'm listening to Napoleon saying, ito yung rear action namin, ito yung I mean, this looks like a very complex operation at parang you were being spread very thin, no? Given the scale of the challenge. We're really spread thin kasi unang-una, yung complex nga, di ba? 30 hectares. Tapos ang length and width nun is 500 meters. 500 meters on one side and mga 600 meters on the other side. So sabi pa nung mga QGC members, ngayon, lalo daw pumangit. Mas pumangit daw ngayon yung ginawa ng PNP. No? Siyempre, paningin nyo, pangit. Kasi leader niyo yung hinuhuli. Pero sa amin, ang paningin namin sa PNP noon, sa panahon ni Digong, pangit talaga. Wala talagang kwenta. Pero nabago ngayon. Dahil iba na ang namumuno. Matino yung namumuno Hindi nagmamariwana Yung namumuno noon, addict sa mariwana yun. Si Digong. Sumisip-sip yan ang utot ng demonyo. Sabi sa comment dito, may comment. Huwag ka nang magpaliwanag, Torre. Patong-patong na ang natanggap na kaso. Ikaw, vlogger, magkano ang naibayad sa'yo ni Bangag? Virginia Mioleta. Alam mo, tanda, huwag kang iiyak. Tumanda kang tanga. Tumanda kang inutil. Tingnan nyo, kinasuhan nyo to. Pero tinatawa-tawanan lang kayo. Kasi hindi naman uubra yung mga kaso na yan. Oo. Gago kang matanda ka. Buong lahi mo, anak mo, nanay mo, pamilya mo. Putang ina ninyo. Virginia. Miulata, putang inang pangalan yan. Diba? Bakit? Nasasaktan ka pag tumatawa si Torre? Animal ka, putang ina mo kang matanda ka. Gago ka. Tarantado ka pala pati pagtawa ni Torre, kukontrolin mo pa. Inutil ka. Tumanda kang tanga. Maligo ka, animal ka. Maligo ka para yung utak mo gumana, mag-function. Bobo, mag-comment ka ba dyan? Tarantado, dito sa channel ko, bababuyin kita. Wawalang hiyain kita dito, animal ka. Nang wawalang hiya ako dito, tanda, nagkamali ka siguro ng pinasukan. Baka akala mo mabait ako. Putang ina mo, anak mo, ikaw, buong lahi mo, pamilya mo,
Putang ina ninyo! Oh. Diba? Masarap! Ano? Masarap ba? Kasing tatanga-tanga. Diba? Tatanga-tanga, papasok dito eh. Hindi ginamit yung utak eh. Huwag mag-iiyakan. Relax lang kayo. Yung tinggil nyo, relax mong, hayop ka. So, kilometer. Oh, wow. Oo, yun ang dimensions niya. So, ang pinakamalaking challenge doon, isa ang gate na pwede naming papasukan dahil by legality, doon ka talaga papasok. Alam namin na napakalaki ng resistance doon. So, ang naisip namin is multiple entry, multiple breaching points. Okay, 182 likes natin dyan. Maraming salamat po. Huwag nyo kalimutan mag-like dyan sa ating live. Para sabi ko, pag hindi ma-open itong gate at talaga magmamatigasan sila, para ma-minimize naman ang casualties on both sides, mag-breaching points tayo. Kung saan sila mahina, doon tayo mag-breach, doon tayo papasok. So, I designated 18 breaching points doon. So, ma-block. Siguro yung matandang yun, yung animal na, ito si Rosalie Abunda Munso, isa ka pa, putang ina mo ka, matanda ka. Ilabas mo yung anak mo, paghubarin mo yung anak mo, itutok mo yung puki ng anak mo doon sa idol mong pastor, ipakantot mo yung anak mo. Diba? Ipakantot mo doon, putang ina mo ka. Magdidepensa kayo sa, sa tirador. Hubaran mo yung anak mo, putang ina mo, itutok mo doon sa manyakis mong pastor. Ipakantot mo yung anak mo. Rosalie Abunda. Tang ina mo ka. Rosalie Abunda Munso. Tip ko yun sa'yo at tinuturo ko yan sa'yo, ha. Kasi may balak yata maging pukpok yung pamilya niyo eh. Sige, gawin mo yan. Paggubarin mo yung anak mo. Ipatira mo. Diba? Susunugin ko kayo dito. Man ang iba, makakapasok talagang iba. And eventually, dahil nakita nila ang futility ng resistance doon sa gate, dahil may mga nakakapasok na galing sa likod, so binuksan na lang nila eventually. So, which I'm very thankful. So, initially, okay na. Ang the next problem kaagad na Wait lang, may may ads. Buhay ka pa? Nandiyan ka pa? Na ibinigay nila sa akin, ang second night, sinarado nila ng highway. Kaya hindi nila masabi talaga na naging long drawn at napakatagal ng search doon sa QOJC compound kasi napakaraming problems na hindi related sa search. Ang kanilang pinagagagawa, they ask for a permit. Ito pa, may mga makikipagdebate. May gusto makipagdebate doon eh. Hindi naman debate yung pinuntahan ng kapulisan diyan. Hindi debate eh. Yung isang tangang bakla na ipapapatay si PBBM, gusto makipagdebate ng animal. Alam mo, sarap mong pukpukin eh. Nagtataka nga ako sa bobo na yun. Di naman pumunta ng Pasig eh. Sana pumunta kayo. Walang pumunta doon na, sumusuporta sa titi ni Kibuloy. Wala. Hindi nagpakita ang mga tanga. KO! From the Davao City LGU, binigyan sila ng permit na mag-rally sa loob ng QOJC compound. Bigla naman silang lumabas at isinarado yung highway. And that's the highway in front of the airport. So, can you imagine ang kalbaryo na yung logistical nightmare yan, yeah. And nilagyan nila ng dalawang malaking train, naglabas sila ng dalawang fire truck, naglabas sila ng dalawang wing van, ang isa ginawa nilang stage. Kalmahan mo, Lods, mga stroke si Ante. Na-stroke na nga yata yun eh. Padalhan ko na lang ng mamaya. Padalhan ko na lang ng bulaklak. At napakarami nilang barriers na inilabas at inilagay sa gitna ng kalsada. Tapos nagsisisigaw pa sila na nangtitirgas ang pulis. Ang dala-dala nila is mga fire extinguisher at binubugan nila sa amin sabay sigaw na. Fire extinguisher. Sabay sigaw na? Nangtitirgas ang pulis. Yun. Strategy nila yun. Ganito yun. Sige. Fire extinguisher niyo yung kapulisan. Tapos may cameraman ng isiminay na bobo na medyo malayo doon para pag kinuha na ng camera, mukha siyang tirgas. Tandaan po natin, ang tirgas po, kung nakamas ka lang, ay lugi ka. Matatablang ka pa rin yan. Ma'am Josephine Barrio, shoutout.
Ngayon, pag nagtirgas yung kapulisan, syempre mahangin yan. O, ililipad doon, ililipad dito, lahat po madadama yan. Makulto man, makapulisan, damay po yan. Ha? So yun, wala pong tirgas talaga doon sa totoo lang. Fire extinguisher, oo. Ang tingin siguro nitong mga bobo na kulto, apoy yung pulis. Pulis yan, hindi po yan apoy. Tuturuan ko kayo, putang inan nyo, KOGC kayo ha. Ang fire extinguisher ay ginagamit sa sunog, hindi sa pulis. Alam mo, sa sobrang kakatsupan nyo dyan, nagkakantutan kayo gabi-gabi. Oo, lalaki sa babae, nagrarambulan kayo, palitan kayo dyan. Ang nangyayari, nasisiraan na kayo ng utak. Pinapire distinguisher nyo yung pulis. Ege, sumupa pa kayo, animal kayo. Tuloy natin. Machinations ba? Which is very, very... May training yata. Ano, may pinapanood pa sila na civil resistance? Yes, may training sila. May military training sila. May militia sila. And they were trained by government forces also. Kasi before, partner naman sila ng government. But they used that government training against the police and the other government forces. So, they were trained. They were trained by us. Totoo ba meron sila mga Hamas-like tunnels? May mga nagsabi ng gano'n na may parang tunnel, baka may tunnel sila na pang Hamas. Yung underground tunnels daw. Meron ba talaga doon? Hindi. Yun ako yung hinahanap ko. Kasi hindi namin talaga pwedeng i-ignore yung sense of life based on the life and motion detector. LM yun eh. LM, life and motion detector. Hindi pwedeng i-ignore yun. Hindi pwedeng i-ignore yun. Eto pa, sabi ni Bato, anong hinahanap nila sa ilalim ng lupa? Palaka? Anong tingin mo kay Kibuloy? Palaka? Dilarusa naman. Palaka na pala yung tingin mo kay Kibuloy. Paano naman ganun, Dilarusa? Nakakahiya. Nag-joke pa, napahiya tuloy. Yun na there's movement 8 meters underground. Hindi pwede yun. Kaya yun talaga ang pinagsimulan ng research namin kasi nga, ang initial namin na iniisip, bunker. Kaya, eventually, nung mag-surrender si Kibuloy doon sa Bible School, I believe na, anyway, may oras para sa lahat at darating din tayo dyan. Ayaw niya makita namin kung ano meron sa Bible School sa loob. Kaya, decided to surrender na lang. Kasi kung hintayin niyo pa yung assault namin, makikilip namin, malalaman namin lahat ng sikreto. Oh, okay. So, kaya, actually, sinabi ko rin doon sa mga tao ko na kung si Kibuloy lang lalabas, itutuloy pa rin namin ang assault kasi hanapin namin yung apat niya pang co-accused. Kaya ayun, biglang nang lumabas, sumurrender, kasama na ang co-accused niya. Kaya nawalan kami ng rason na pasukin pa uli yung Bible School. Duda ko, may something doon sa Bible School na yun. Malay mo, may mga minor doon. Siguro kaya sumuko or nagpahuli na lang talaga si Kibuloy doon kasi no choice na rin naman siya eh. Napapaligiran na kasi. Para yung mga something na dapat hindi na malaman ng kapulisan ay hindi na talaga, kumbaga, hindi na malabas sa social media. Kasi malay natin sa mga tunnel na yan or yung mga hindi pa nakapasok ng pulis, may something doon na ikakagulat ng lahat. Kaya siguro, suko na lang ako. No choice na rin naman eh. Oo. Diba? Para hindi na mabuking. Malay mo, may mga pulburon silang tinatago dyan. Diba? Kasi sabi ni Kibuloy noon, kung matatandaan nyo sa isang audio, sabi niya, "Huwag na kayo magtaka. Pag ako hinuli ng mga yan, taniman ako niya ng droga. Kung saan-saan." So, ibig sabihin, may something, may pulburon doon. Or baka tinatago nila yung mga pulburon dyan. Kasi, inunahan na ni Kibuloy noon eh. Nung sa audio pa lang niya eh. Inunahan niya eh. Nelson Aquino, shoutout. Diba? So, dapat talaga tinuloy-tuloy ng pulis yun sa bagay kasi nakita na nila si Kibuloy eh. Nakita na nila si Kibuloy at yung iba pa. So, wala na. Kung itutuloy-tuloy pa nila yung paghahanap, nakita na nga nila, parang na yun, mali na yun. Kasi nga, ang purpose lang naman nila, hanapin lang talaga si Kibuloy dyan. Pero duda ko, may pulburon dyan. Nakatago. School. So yun yung potential motivation. So, kasi sabi nila, ultimate sacrifice daw ang ginawa niya eh. Parang ginawa niya para sa bayan. Hindi naman siya namatay. Para sa bayan. Hindi ka naman daw namatay, Kibuloy. Ulitin natin. Arresto, surrender. Ultimate sacrifice daw ang ginawa niya eh. Parang ginawa niya para sa bayan. Hindi naman siya namatay. Arresto, surrender, ultimate sacrifice.
Hindi naman daw namatay si Kibuloy. Isa ba? That's the ginawa niya eh. Parang ginawa niya para nation. So, Ito. Ito sabi ni General Torre, hindi naman siya namatay eh. Paano nga naman ikaw magsasacrifice o tawaging ultimate sacrifice, ibuhay ka pa eh. Paano hindi sakripisyo yun? Ito. Anong sabi ni General Torre? Ito po. Kasi sabi nila, ano yun, ultimate sacrifice daw ang ginawa niya eh. Parang ginawa niya para sa bayan. Hindi naman siya namatay. Yes, tama. Venezuela. Search warrant. Pero kasi parang wala silang hawak ng search warrant, no? Warrant of arrest lang. Kasi kung search warrant, halughugin mo yung mga ano dyan. Kung ano yung makita mo, malay mo may pulburon dyan. Diba? Kaso wala silang wala silang search warrant. Tuloy natin. Paano nga naman naging sacrifice yun? So, surrender, ultimate sacrifice. What's the facts of the case? Marami na ang nakatikim ng new and more delicious Milo. Sa inyo na ba, Rex? Milo. Oy, shoutout kay Ibo Espinosa, putang ina mo ka. Ha? Puntahan mo yung nanay at tatay mo, sampalin mo. Mga bobo kayo. Ibo! Parang pantanga yung pangalan, Paki, sabihin mo ako si Bullpoint Man. Sinasabi ko sa pamilya mo, doon ka rin nagmana tanga ka Sabihin mo, putang ina nyo, buong pamilya kayo. Mga hinayupak at mga hindot kayo. Oo, magpakantot kayo sa kalabaw. Punta kayo doon. Pakantot kayo sa kalabaw. Tsupain ng nanay mo yung kalabaw. Diba, naingayan ka? Lumuhod ka sa harapan ko. Ako ang hari dito. Gago ka pala KO! Kaya kalokohan yung sinasabi nila na sumurrender hindi sa pulis. Hindi totoo yun. The first contact with authority is my representative, si General Romeo Macapas. Yung nakita yung selfie. Di ba? So at the end of the day, di ba, yung pinablish na unang-unang lumabas sa selfie, pulis yung nandun pulis ang kumuha nun Intelligence So, services. that's the first contact niya. Yeah. Kung sabing sumurrender sa iba, hindi Ang unang Binayaran ka. Ay, kaya nga ang sarap ng buhay ko Kasi ang laki ng bayad sa akin ano sa'yo ngayon? Kung bayad ako, ano ngayon? Wala ka sa akin. Bayad ako, kaya sarap ng buhay ko. Gutom ka? Kailangan mo ng pangkain? Message mo ako. Papadalhan kita ng dog food. Dog food kasi yung nababagay sa'yo contact na talaga. Kaya ang nangyari lang, the role of the other government agencies involved in that is prisoner transport. He's a prisoner already sa Bible school pa lang. Kaya dinala na lang siya from his place of apprehension to his ultimate place of detention, which is Camp Crame, doon sa may custodial center. In-assist na lang kami ng other government forces. Unfortunately, siyempre, ang abogado niya, gagawin talagang spin yun na sabihin na he was not captured but he surrendered. Babasahin ko. Sir Bullpoint, sabi ni VP Sara, nasaan si Kibuloy? Nasa langit daw. Anong oring langit na baka nakatikim siya ng ng malay mo, na naginip siya, natikman niya yung langit ni Kibuloy. Kasi alam niyang nasa langit Yung langit na nandun. Di ba? Malay mo, natikman niya yung langit. Napuntahan niya yung langit. Di ba? Malay lang po natin Kasi alam niya Uy, masarap yung langit. Kasi may luto-luto dito sa amin na langit-langit yung tawag. Pag natikman mo yung langit-langit na yun, mapapatingin ka sa langit. Wow, anghang. Di ba? Ganun yun. Good luck with them. Ay, shoutout Idol, magandang hapon. Shoutout po kay Abigail Doctolero. Kung paano na-explain sa judge para sabi nila, they were not obstructing, the exercise of... Good luck to them sa explanation nila sa judge kung paano gawing plausible yan. Tapos may isa pang uhuging epal na retired intelligence officer daw. Pero ang totoo, kilala ko yun
Kung talaga yun, epal-epal yun, akala siguro magaling siya. Ito na naman dyan. Bawa ng kwento na sa kanya nag-surrender si Kibuloy sa North Cotabato at pumasok na lang sa Oh, OGC yung pala, may para North surrender. Cotabato. Oo. Diba? Ano yun? Saan galing Epal. yung general? Anong drama yun? Anong charot yun? Ano Yun. Marquez? Yun ang sabi ni Agoy, sino kayo yung tinawag ni General Torre na ipal? Nako, Secretary Abalos na kwento kutsero. Talagang sabi niya, kwento kutsero yan. Kasi nga, yung epal na yun, feeling niya, magaling siya. Retired yun, intelligence officer ko, no? Wala rin naman ang napatunguhan ng karir niya. baka yung yung matabang matanda na inutil din. May YouTube channel yun eh. Baka yun, di ako sure ah. Baka yun, nag-comment ako dun eh. Oo. Tangep, tinadtad ko sa comment. Di naman makasagot. Yung nandun sa rally sa Liwasan Bonifacio, retired na yun eh. Diba? Tapos medyo bilog-bilog yung katawan niya. Tapos puti-puti na yung buhok. Kalimutan ko lang yung pangalan eh. Pero may channel po yun, may YouTube channel yun. Kaya kayo, naging asset na lang siya from intelligence officer to intelligence asset. He wants to make himself relevant kasi mukhang tatakbo na naman sa politika yung loko na yun. Kaya he made a story na talagang very damaging yun ha. That's very damaging to other agencies kung hindi explain. Exactly. Kasi sinasabi niya, sumurrender sa North Cotabato. Pagkatapos, dinala niya Abalos. Hindi po si Abalos. Hindi po. Ano yun? Mga kampo ng dilim yun. Na sumusuporta kay Kibuloy. Oo. papunta sa hangar ng KOJC to surrender through the old airport. For him to do that, first and foremost, he has to pass through a gate, either one of the gates. Kasi may two gates na pwedeng gamitin doon. Ang isang gate doon is controlled by the CAAP and the other one is controlled by the Air Force. So siya dumaan na illegal ang kanyang ginagawa because harboring criminal Sino yun, Cap Dado? May channel yun eh. yun eh. So may in-imply siya na compromising itong services or tumulong? Napakalabo nun. No? Halimbawa, sabihin natin, sige, may iba pa siyang daanan na hindi natin alam kung saan siya dumaan, basta nakapasok siya sa airport premises. For him to do that, to move from the old airport to the hangar of Kibuloy, he has to cross the runway. The new Alam ko dalawa yata yung may mga channel na na retired. Oo, dalawa. Wait lang Baka basta dalawa po yun, isang payat na tao, matanda na rin, at isang matanda na rin medyo mataba. Okay, hindi ko alam kung sino sa dalawang yun. Hindi ko alam kung sino sa dalawang yun. Yung tinutukoy ni General Torre. Okay? How can you cross a runway? Or you use the service road undetected. Ang loob ng airport. Ay, huwag niyong kalimutan mag-like dyan 285 thumbs up pa lang tayo. Ka sa runway, siyempre, concern ka ng tower kung mabangga ka ng aeroplano. Kung dadaan ka naman doon sa may service road, concern ka naman ng ground control. Kasi ang ground control, nakikita niya lahat yan. Yung paglanding ng aeroplano kasi tinatransfer sa ground control yan para ma-synchronize yung aeroplano sa ground, yung mga ladder, yung mga baggage handler, yung mga fire truck, yung mga bus, kung may mga bus gates na ginagamit. Alam ko yan kasi Air Marshal ako. Mission Impossible. Tom Cruise ba si Kuya ngayon? Tom Cruise na. Self-proclaimed Tom Cruise. Kaya alam ko kung paano tumatakbo ang mga elemento dyan sa airport dynamics kasi nag-Air Marshal ako kaya meron kaming seminar dyan sa STP 123 Basic. Wala. Sila? Sunog lahat sila kay General Torre. Wala silang nagawa. Na dapat sana si General Torre yung talagang susunugin nila doon sa hearing nila eh. Pero biglang nabaliktad eh. Oo. Pahiya ka tuloy ba to? Nakakahiya ka, senador ka pa naman. Pero ang pagka-senador mo ba to, ginagamit mo saan? Sa pagdepensa sa nagtatagong tao o pugante. Remrem TV. Shoutout kay Remrem TV. Ano ba to? 2? Remrem TV 2. Ano yun to? Anong ibig sabihin nun? Shoutout sa'yo. Bigyan kita ng bigyan natin ng kulay yung pangalan. Lugi kayo kay General Torre. Pahiya pa kayo. Di lang kayo lugi, napahiya pa kayo. Nung nahuli ngayon si Kibuloy ng kapulisan, dahil napahiya sila, ang ginawa nila, gumawa ng kwento, na sumuko daw si Kibuloy. Kasi hindi nila matanggap na sunog sila sa nilalait nilang si General Torre. Nilait nila to eh. Diba? Nilait-lait nila yan. Ano ngayon? Nautakan kayo. Sunog ang mga bobo.